when you are near. Magandang gabi po muli mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Bishop Ray Aramis ng Christian Cathedral, na lagi ko pong sinasabing nagtatanggol at nagtuturo ng katotohanan. Nagtutuwid naman ng mga kamalian at kasinungalingan. Ngayong gabi, pag-uusapan po natin, sino ba talaga ang lumikha ng langit at ang lupa? Present ba ang tatlong persona ng iisang Diyos? So yun po ang ating tatalakayin at tingnan natin ano nga ba sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya ang ating pong tema ngayong gabi ay The Creator. At makikita po natin sa ating thumbnail, the Father, the Word, and the Holy Spirit. Verse 1 ang sabi po ay, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So Genesis 1:1, sino po lumikha ng langit at lupa? Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Diyos. So tingnan natin yung creator. So sino lumikha ng langit at lupa? Explicitly dinideclared po ng Word of God o ng banal na kasulatan na walang iba kundi po ang Diyos. Sino itong Diyos na to? Ang Hebrew word na ginamit po dito sa Genesis 1:1 ay Elohim. Now, ang word na Elohim ay plural in form, pangmaramihan, pero single in meaning when used for the word God o para kay Yahweh. Ulitin ko po, plural in form ang word na Elohim, pero single in meaning. So, totoo po ng Diyos ay singular. Iisa lamang naman po talaga ang Diyos. At tayo pong mga na kay Kristo, tinatawag na Kristiyano, ay naniniwala sa iisa lamang na Diyos. Now, ang pagkakalikha po sa lahat ng ginawa ng Diyos, nakikita o hindi, ay ginawa sa pamamagitan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. One being, one God, but in three persons, na lagi po nating sinasabi, Father, Son, and Holy Spirit. Tingnan natin, John 1:1, ano sabi dito? Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Genesis verse 2, sorry po, not John 1:1, but Genesis 1, and then go on Genesis 1:2, at ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. And then verse 3, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. From Genesis chapter 1, verse 1 to 3, ay makikita po natin ang parallelism nito sa John chapter 1, verse 1 to 3. So sabi rito, nang pasimula siyang berbo, referring to the Lord Jesus Christ. By this time, ang pagkapakilala po ni Juan, ni Apostol Juan sa ating Panginoon, ng hindi pa nagkakatawang tao ay salita. At ang berbo na salita, sa Latin ay berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ito rin ang pasimulay sumasa Diyos o kasama ng Diyos. Verse 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Dito po natin makikita yung Genesis 1:1, in the beginning God, Elohim, created the heavens and the earth. At ang pagkabanggit po sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word was with God. Kasi nga po, yung salitang Elohim ay plural in form. Doon sa word na God na Elohim, nandoon po yung Father, Word, and Holy Spirit. At dito dinescribe yung Creator. So lumalabas, ang Creator po ay ang Father at saka ang Word. At kung sasama po yung Genesis 1:2, ay kasama po ang Holy Spirit. So ang singular form ng word na Elohim ay Eloah or El or Eli. Kaya ang Panginoong Sus, kasi distinct person siya, nung siya nakapako sa krus, ang ginamit niya ay Eli, Eli, lama sabachthani. Yang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit inalaw ng God na yung Hebrew word, ang New Testament, sulat po sa Greek, pero yung word na yun, Eli, Eli, lama sabachthani, ay inalaw ng God na sa Hebrew nakasulat. Kasi nga po, pag yung three distinct person, ay sabihin natin, let me use the word together, ay ang ginagamit Elohim.
Pero dahil ang ating Panginoong Hesus, distinct person, nandito sa lupa, ang amin nakaupo sa throne, ang distinct person ng ikalawang person ng anak, nakapako sa cross, kaya ang ginamit po doon ay El or Eli. Kasi kung ginamit ng Panginoong Hesus ay Elohim, hindi nga po talaga siya Diyos. Kasi, kaya binanggit na Eli kasi kasama siya doon sa three person in one God sa word na Elohim. Kaya makikita po natin, ang singular ng word na Elohim ay Eloah or o sa ginamit ng Panginoon ay Eli. Tingnan natin ano ang gampanin o role ng tatlong persona sa pagkakalika o sa paglilika. Una, tingnan natin ang Ama. Very important na malaman natin yung Godhead na tinatawag o Trinity sa araw ng pagkakalika. God referring to the Father is the source and will or plan of creation. Ang Ama nagplano. And the reason why He is called God, because the word Father, sa God na Father, because the word Father means source. Okay? Kaya sa 1 Corinthians chapter 8, verse 6, ay ganito nakasulat. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang. Ang Ama, nabuhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa Kanya. Because lahat ng pinagmulan ay galing sa Father, because the word Father means source. Tapos isang Panginoon, na gayon din naman ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya. So tingnan natin pangalawa, nakita natin ang Creator ay Father. Pangalawa ay ang Son. Ang Son referring to Jesus who is the Word. So wag natin pagkakamalian, nung pasimula, in eternity pa, siya ay Word. And then nung siya nagkatawang tao, tinawag siyang Jesus. Ang Son, ang co-source ng ating Ama, ng God the Father. Because together they work hand in hand. Magkasama po silang gumagawa ng araw ng creation. And without the Word, kung wala yung anak, yung Word, si Christ, na later ay naging flesh, wala pong malilikha kung wala ang Son o yung Word. Bakit? Sapagkat sabi ng John 1:1-3, ulitin po natin ang pagkabanggit. Sabi rito, nang pasimula siya ang berbo. Ang berbo ay Latin word, nang ibig sabihin ay word, moving or alive word. At yung berbo na yon ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. Verse 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya, mga kapatid. Sabi ko nga, sinong gumawa ng pasimula ng lahat ng mga bagay? Ito po yung God, na si Elohim. At ang Elohim ay plural in form na makikita natin dito yung three persons, yung Father, yung Word, at saka yung Holy Spirit. So ibig ba sabihin, three gods? Hindi po, three persons. Sapagkat sa King James Translation, sa 1 John 5:7, nakalagay doon, there are three that bear witness in heaven. The Father, the Word, the Holy Spirit, and these three are one. One God lang po talaga ang lumikha. Ulitin ko po, one being, one God. But that one God is in three persons. Sa Isaiah chapter 9 verse 6, tama na tawagin ni Prophet Isaiah na isisilang na sanggol ay tatawaging everlasting Father. So lumalabas dalawa ang Father ngayon. Hindi po, isa lang o ang talagang Father. Bakit po gano'n? Tinawag din si Jesus na everlasting Father kasi siya po ay co-source ng lahat ng nilikha nakikita at hindi nakikita ayon doon sa ating binasa sa John chapter 1 verse 3, 1 Corinthians 8:6, at dito sa Colossians chapter 1 verse 15 to verse 17. Nagsabi na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Ang pagkabanggit po doong firstborn, panganay. Now, later, maris tanong natin, di una siyang nilikha. Hindi po siya nilikha. Siya po ay kamanlilikha ng ating Ama. Sapagkat ang firstborn doon, bagamat hindi po itong ating topic, binigyan ko lang po ng paunting pagkakabanggit kasi nga po may reliyon na nagtuturo na si Jesus ay nilikha lang ng Ama. Hindi po, siya po'y kamanlilikha. Sapagkat ang araw ng Diyos ay lumikha, God, Elohim, Father, Son, and Holy Spirit. Verse 16, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay
sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita. Mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. Alam natin, ang gumawa ay walang iba kundi ang Diyos, referring to Elohim. Verse 17, at siya'y una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Preeminence po ang ibig sabihin ng siya'y una. Hindi nangangulugan na unang nilikha. Kasi sabi ng verse 17, siya'y nauna bago nalikha ang lahat ng mga bagay at sa pamamagitan niya, nalikha ang lahat ng mga bagay. So, ang Son ay co-creator ng Father. Hindi po siya nilikha ng Ama. Ayon sa pagkabanggit natin kanina sa John 1:1, nang pasimula ay Berbo, ang Berbo ay sumasa Diyos at kasama ng Diyos. At ang Berbo ay Diyos. Ibig sabihin, dalawang Diyos ba nandun? Hindi po. Isa lang ang God, pero dalawang person. Kasi ang word na Elohim, plural, ay Father, Son, and Holy Spirit. Pero one God lang. Wag natin ilalagay sa isipan na ang Trinity ay three gods. No, hindi po. Ang Trinity ay three persons in one God. So ang anak ay logos o word. Ang expression, okay, para ang lahat ng mga bagay ay maganap. Because the word logos means expression. So the Father said a word through the Son. So ano nangyari? Paano nangyari na lahat ng bagay ay nangyari, na ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan ng anak? Akala ko ba ang lahat ng bagay nilikha dahil sa Ama? Opo. Pero paano po nangyari yon? Kasi ganito yon. Looking at the Genesis account, yung God na yon na three person ay si Elohim. Nilikha ang langit at ang lupa. Sabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. So dito makikita natin ang creator, tatlong person. Pero ang Father, ang role niya, siya yung isipan ng creation. At yung anak naman ang content nung sinabi ng Ama. Sabi nga dito, agent through whom creation was made. Kasi siya yung logos, siya yung expression na sinabi ng Ama. Siya yung account, ang reason, what the Father and what God declares in creation. Ulitin po natin, John 1:3. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, through Him. At kung wala siya, walang magagawa at walang malilika ng lahat ng bagay. Father spoke, and that word is spoken was spoken through Him. So, yun po ang pagkakasalin sa English. Ang Holy Spirit naman ang nagdala ng lahat ng sinalita ng Ama sa pamamagitan ng anak. Kaya yung three persons ay present po on the day of creation. Hindi po yung Ama lang ang lumikha. Hindi po yung anak lang. Kasi iba, sabi nila, yung anak lang ang active o lumikha. Hindi po. The three persons are active on the day of creation. Ang Holy Spirit naman ang breath o hininga na nagbigay ng buhay sa lahat ng nilikha ng Diyos. Psalms 33 verse 6, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay nayari ang mga langit. At lahat ng natatanaw roon ay sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig. Kasi nga po ang Holy Spirit ang breath. Iyong isinusugo ang Espiritu, Psalms 104 verse 30, sila'y nangalalang at iyong binabago ang balat ng lupa. So dito natin makikita, in the beginning, God. What is God? Elohim. And that Elohim is plural in form, single in meaning. Isang Diyos, tatlong persona. At bawat persona dito natin nakita na magkakamanggagawa. Nagsalita ang Ama sa pamamagitan ng anak. At ang Espiritu Santo na siyang hininga ang nagdala ng lahat ng mga bagay na sinalita ng Ama sa pamamagitan ng anak. Eh sino po lumikha? Simple, God, Elohim, the three persons. So pag tinignan natin, nagsalita ang Ama. At yung sinalita ng Ama na accomplished through the Son. And then the word spoken through the Son came into being by the power of the Holy Spirit. Nagsalita yung Ama sa pamamagitan ng anak. Sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ang lahat ng bagay ay nalikha o nagawa. Pag isinisimplify po natin, ganito lang. Ang Ama ang nagplano ng creation. Ang anak, okay, ang nag-execute ng plano kasi siya yung expression ng
God o ng Father. And then the Word na nag-execute, ang Holy Spirit naman ang nagdala ng mga bagay na execution ng anak. So in other word, ang Holy Spirit ang nag-labor doon sa plan ng Ama na sinalita sa pamamagitan ng anak na naging isang material na bagay. Seen and unseen. So para ganito, maintindihan natin yung analogy. Ang Ama ang pinaka-utak. Ang utak po kasi natin ang nagdidesisyon at nagpaplano. Ang anak ang pinaka-labi o bibig. Sapagkat ang atin pong bibig ang nagsasalita o nag-e-express ng ating nasa kaisipan. Ang Holy Spirit naman ang pinakakamay kasi siya yung laborer. So parang yung Ama, ang engineer, ang anak, ang tinatawag nating foreman, ang laborer ay ang Holy Spirit. So in this simple analogy, makikita natin kahit may brain, wala naman yung anak, wala yung word, hindi po magagawa. Merong isip, merong Ama, may anak, wala naman ang breath at ang hand, ang Holy Spirit, wala din pong malilika. Kaya yung three persons na yon, on the day of creation ay present. Sinong gumawa? Ang God. One God in three persons. So simple analogy na yan, maunawaan natin yung tinatawag natin ng role ng Godhead o ng pagka-Diyos ng araw ng creation. Tunay na ang creation ay ginawa ng tatlong persona. Ang Holy Spirit, sabi nga natin dito, Genesis 1:2, wala daw anyo at larawan ang lupa. At ang nasa ibabaw ng kadiliman, ay sumasa ibabaw ng kalaliman ay ang Espiritu ng Diyos. Psalms 104 verse 3, sinugo ng ang iyong Espiritu, sila'y nangalalang at iyong binabago ang balat ng lupa. The Father spoke through the Son, and by the power of the Holy Spirit, lahat ng bagay, seen and unseen, was created or were created by the three persons. Ang Holy Spirit, nasa ibabaw ng tubig, nagbibigay ng buhay kasi siya yung naging power ng Word. Siya yung Word, naging naglumika ng Word na sinabi ng Ama through the Son. Job 33:4, nilalang ako ng Espiritu ng Diyos at ang hininga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay. Mga kapatid, malinaw po na ang creation ay naganap through the three persons. Kung ano yung sinabi ng Ama, okay, sa pamamagitan ng anak, nag-came into existence through the Holy Spirit. So tingnan natin po itong diagram natin. Ang Ama, ito, ang source at will ng created things. Ang anak, nagsalita ang Ama through the Son. Kasi ang anak, ang word or logos, expression. At yung sinabi ng Ama through the Son ay naging real through the Holy Spirit. Kaya yung binabanggit lang kanina sa John 1:1 and 1:3, everything was created through Him. Ito po yun. Ang creation, lahat ng bagay, nagawa. Kung wala ang anak, hindi po magagawa ang lahat ng bagay. So very important po yung three persons kasi nagsalita ang Ama through the Son. Kung wala ang Holy Spirit, hindi naman po malilika ang lahat ng bagay. Kung ang Ama'y nagsalita, wala naman yung anak, kasi po siya ang mind, wala yung expression, sabi ko nga, wala yung labi, o wala yung bibig, wala din pong malilika. Kaya dito natin makikita kung walang Ama, walang malilika. Kung walang anak, walang malilika. Kung walang Espiritu Santo, walang malilika. So John 1:1, ang binigyan po ng diin ay yung Father at saka yung Word. Bakit wala yung Holy Spirit? Kasi tandaan natin, gospel po ito, pinipresent ni Apostle John, ang ating Panginoong Hesus, sa kanyang kalagayan bilang Diyos ng pasimula. So yung diagram natin, makikita natin, gawa yung creation, gawa ng Trinitarian o ng Trinity. So sa ating Trinitarian belief, ang Father ang source and will ng creation. Yung anak, na siyang logos, ang divine agent, kasi the Father spoke through the Son. Kaya ang lahat ng bagay ay naganap. Ang Holy Spirit ang nagbigay ng power para makreate ang lahat ng bagay. So the three persons, one God. Three persons ang gumawa para ang lahat ng bagay ay makita at maging malinaw. So, ang three person ay active na may ginagampanan sa araw ng creation. So, ang absent ng isa, walang malilika. Kung ang Father ay absent, kahit may Son
o Word, hindi po malilika. Ang Father at Son, presence, wala naman ang Holy Spirit, walang malilika. Okay? Kung walang Father, wala ang Son, through whom the Word was spoken, wala din pong malilika. Kaya kailangan po yung tatlong persona ay present sa araw ng creation. Hindi po ang Ama lang o ang Anak lang ang present. The three persons are present on the day of creation. So ito pa, makikita natin, malinaw, Father, Word, and the Holy Spirit brought everything in creation. The physical, the seen, and the unseen. So sa diagram natin, ulitin natin, ang Father ang source and will ng creation. Ang Word, ang expression o agent of creation. Ang Holy Spirit, ang life giver and power ng creation. Now, the three person ay nag-result ng united work. Kasi nga, ang Father, Son, and Holy Spirit is in unity. But again, ulitin ko po, hindi po siya three gods. It simply means three persons. So, ang Creator ay one God na three persons. Sa tayong mga Kristiyano, monotheistic po tayo. Pag sinabi natin mono, meaning single, one. Theism, one God. So, we believe there is only one God na Creator. At nag-exist siya as Father, Word, and Holy Spirit in the beginning. Hindi po tayo naniniwala sa three gods. Huwag natin isipin at kamali na ang three persons ay three gods. No po. Ang three persons ay one God. At yung one God na yon ay in three person. Kasi pag hindi natin tinanggap yan, magugulo po yung buong struktura ng konsepto ng banal na kasulatan. Kasi ang anak ay kamanlilikha, ang ama ay manlilikha, ang Holy Spirit din ay manglilikha. Kung sasabihin natin si Jesus lang ang manlilikha o ang ama lang ang manlilikha, magugulo po yung theology na tinuturo ng banal na kasulatan. Kaya very important, on the day of creation, the three persons are present. Ulitin po natin, huwag ipagkakamali na isang persona lang ang present. The three persons are present, but only one God who created everything. Now, ang proof na three persons ang God, yun nga, una na, sinabi natin kanina, yung word na Elohim. Plural in meaning, o plural in form, but single in meaning. Kaya lang nung tinranslate sa English, hindi po gods, bagamat plural, kasi nga, sinabi doon ekad. Anong ekad? One God. Ekad, Elohim. Elohim, plural, at yun namang one o ekad, ay merong dalawang meaning. Numeral one o numerical one, at saka unified one. Ang bansang Israel, ang nakikita nila ay yung numerical one. Tayo, nakikita natin both the number one and then the unified one. Ang mga Hudyo, hindi po sila naniniwala sa unified one. Doon lang sila naniniwala sa numerical one. So we both believe in numerical one and unified one. Okay? Kasi pag hindi ka naniniwala sa unified one, magiging one person nga yan. Kaya lalabas yung Ama, ang naging anak, at yung anak, ang naging Holy Spirit. Hindi po. Three persons po kasi sila. God said, let us make man. Let us, yung word na us ay plural in form. Kung yan po ay single, dapat let me make man. O kaya I or mine. So, ang ginamit po doon, let us. Sinong kausap dito ng Father? De natural, Elohim siya, it's the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, the Word is not the Father. Makita natin, malaking capital letter na W ang Word. Ang Ama, hindi ang anak, at ang anak ay hindi ang Ama. Kasi, sabi ng John 1:1, nang pasimula kasama ng Diyos. Kung ang Ama ay ang anak at isang persona lang, di dapat nang pasimula ay ang salita at ang salita ay ang Ama. So inalis na yung word na and the word is with God. So sinabi na lang na in the beginning was the word and the word was God. O isang persona lang yon. Kaya lang binanggit doon and the word was with God. Lalo na sa kanya pong tekstong Griego na yung enarche, logos, and prostonteon, yung prostonteon po doon ay toward. So in other words, pag tinagalog mo yan, at ang salita ay kaharap ng Ama.
So dalawang person po talaga siya, pero hindi po two gods. Two persons na one God. Okay, another one, sa baptism ng Panginoon, makikita po natin dito yung three persons. Sapagkat yung three persons na yun, simultaneously, makita natin, nang binautismo si Jesus, ang lumusong yung anak, yung God, second person ng God na naging flesh. Lumusong sa tubig. Pagkalusong niya, bumukas ang langit. Dahil pagkaahon niya sa tubig, bumukas ang langit at nagsalita ang Ama. At ang sabi, ito ang kinalulugdan kong anak. So the Father, na siya kong kinalulugdan. And then afterward, bumaba sa kanya, a proof na he was anointed at kinalulugdan ng Ama, bumaba ang Holy Spirit sa anyong kalapati. Hindi po kalapati, sa anyo. Okay? At bumaba sa anak yung Holy Spirit sa anyong kalapati. Dito natin nakita na at one instant sa isang senaryo, yung three persons ay present. Yung anak, nag-undergo ng water baptism. Yung Ama, nagsalita at bumukas ang kalangitan. Tapos ang Holy Spirit, bumaba sa anyong kalapati. Kaya, hindi po pwede kung sasabihin natin yung Ama, yung anak ay ang Holy Spirit din. Naku, malaking problema po natin dito. Paano nangyari na yung Ama nagsalita sa kalangitan, yung anak na bautismohan, yung Holy Spirit ay bumaba sa anak? Kung yung Ama at yung anak at ang Holy Spirit ay isang persona, naku, malaking problema po ito. Paano nagkaganon? Kaya yung naniniwala na yung Ama ay ang anak ay ang Ama at ang Holy Spirit, conflict po ito sa sinasabi ng banal na kasulatan, sapagkat malinaw pa po sa sikat ng araw that there is one God, monotheist in three persons, Father, Son, and Holy Spirit. Kasi yung Ama nagsalita, yung anak ay nabasa, yung Holy Spirit ay bumaba sa anyong kalapati. Ano yung ating pinagkukuha ng talata? Ay Matthew 3:16-17, at nang mabautismo si Jesus, pagdakay umahon sa tubig at narito nangabuksan sa kanya mga langit. At nakita niya ang Espiritu ng Panginoong Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak. And that's the voice of the Father na siyang lubos kong kinalulugdan. So analogy, kagaya po natin bilang tao. Ang tao po isa lang. Kagaya ko po isa lang. But I am composed of three parts. I am spirit, soul, and body. The three composition of man, the spirit, the soul, and the body, is a composition of one being or one man. Pero tatlo po ang kabuuan ng tao. Spirito, kaluluwa, at katawan. Pero isang tao lang. Ang Diyos, isa pong Diyos lang. Huwag natin isipin tatlong Diyos. Kasi yung iba, kung pag sinabi mong Trinitarian ka, ang nasa isipan ka agad nila, tatlong Diyos. Hindi po, isa lang. Hindi ko nga maintindihan bakit hindi nila maunawaan sa atin na lang pong kalagayan bilang tao, tayo po spirit, soul, and body. At hindi pwedeng mag-exist ang tao na hindi three compositions. Ganon din po ang Diyos. Father, Son, and Holy Spirit, but only one God. So maliwanag, isang tao, tatlong composition. Tatlo composition ng iisang tao. Ito po ang simpleng analogy na makikita natin para maunawaan nating lubos ang Trinity. Now, tingnan natin yung pinagkaiba ng capital letter na word, na W, na capital letter W, at saka yung salitang word. Sapagkat ang ginamit po sa salitang word sa John 1:1 ay mayroong capital W. Nang pasimula ay salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Tingnan natin ang pinagkaiba ng word at saka ng word. Word na capital at word na small. So yung Greek word na logos, expression, account, reason, principle, wisdom, or logic. Kaya nung ginamit yung logos kay Jesus, logos, siya yung expression, siya yung reason, siya yung account, siya yung wisdom of God, siya yung logic. Okay? So, yung word na logos, both capital and small letter,
na letter na word o L na logos, capital letter L and small letter L logos, yun pong meaning iisa lang. Expression, reason, principle, wisdom, account, or logic. Pero pagdating na yung naging capital letter na, yung word, meron na pong pagkakaiba. Halimbawa, yung word na logos, na yung word na capital na W-O-R-D, na logos of God, na nagsimula sa capital na letter na W, ay denotes the eternal logos, eternal word, referring to the Lord Jesus Christ, the divine person of the Son. Ang word na logos sa may capital letter, a proper noun, pag ikinabit at ibinigay sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay name or title na. Proper name na po siya. Hindi na po siya common noun. Siya po ay proper noun na. Why? Because yung word na logos is a person. Hindi po lang siya plain word na logos. Hindi po siya plano o panukala. Siya po ay persona. Hindi po siya, ulitin ko po, plano o panukala ng Diyos na kagaya ng sinasabi ng religion na hindi plano lang siya ng Diyos, panukala lang siya ng Diyos. Hindi po. Maliwanag na ang Panginoong Jesucristo ay person. Siya, paano mo nalaman siya ay person? Maliwanag po sinasabi ng John 1:1, nagpasimula kasama ng Diyos. Very important po yung salitang with God. In the beginning was the Word, and the Word was with. Sa Tagalog, kasama. So that word logos, He Himself is God bago siya nagkatawang o nagkaroon ng katawang tao. And He was already in existence. Wag nating isipin na nag-exist lang siya, ang word ay nung siya naging katawang tao. Hindi po. Nag-exist na po siya before the creation and He was the Word. So tingnan natin, John 1:1, na lagi natin sinasabi, nagpasimula berbo ay suma sa Diyos. Kaya nga po, was with, ito po, with God. Kung ang verb po, ang word, ay hindi with God, dapat tinanggal na yung with God, diretso na, and the Word was God. Dahil kasama nga po siya ng Diyos, binigyan ng diin at ang berbo ay Diyos. Okay? Kung siya'y salita lang, dapat sinabi doon, nang pasimula siyang salita, na salita ng Diyos. So the word that coming from the mouth, hindi po Ang pagkabanggit doon, siya po ay suma sa Diyos. Sa ibang salin ay kasama ng Diyos. Revelation 19:13. At siya'y nararamtam ng damit na winisikan ng dugo. At ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang berbo ng Diyos. So ang word dito sa John 1:1 ay person. At ang name na word ay pangalan ng person, proper noun. So yung word na capital letter W, pag ikinabit po sa logos, sa living word, referring to Jesus, is a proper noun. Hindi po siya common noun na salita lang na lumabas sa labi ng Diyos. So, yung nagkiklaim na si Jesus ay hindi nag-exist nung eternity past, hindi pa siya existido, ito po ay isang mali at bulaang aral. Kasi sa Micah chapter 5 verse 2, yung propesya patungkol sa Messiah, ito pong nakalagay. Micah chapter 5 verse 2, ngunit ikaw Bethlehem, Ephrata na maliit upang lumagay sa libu-libo ng Yuda, mula sa iyo ilalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una. Saan daw po nagbuhat? Mula ng una, from eternity. Pero yung Bethlehem ay doon lumabas kasi doon siya isinilang bilang nagkatawang tao na Diyos. Pero yung kanyang beginning, hindi po sa Bethlehem. Saan nagsimula? From eternity. From everlasting. Kasi iba minamali ito. O galing siya sa Bethlehem. Saan siya nagsimula? Sa Bethlehem. Saan siya nanggaling? Sa Bethlehem. Hindi po, maliwanag. Ayan o, from old, from everlasting. Nang walang hanggan. Siguro naman po, naintindihan naman natin to na literal na binabanggit na yung salita ang pinagmulan ng walang hanggan kasi existido na siya bago siya nagkaroon ng katawang laman.
Pangalawa naman, yung word na maliit na W-O-R-D, word na lowercase na W, it means it's spoken word. That means scriptures or commands or prophecy o salita na nanggaling sa labi. Hindi po siya ang word na si Jesus, kundi siya po ay simpleng word. Maaring ito ay kasulatan, maaring ito ay command, maaring ito ay prophecy. Basta word, hindi po siya person. It's a common noun. So, ang word na small letter ay spoken word or written term. Kasi ito pong Bible, written word. Pag sinalita naman, ay spoken word or common noun na word. Tingnan natin, Matthew 4:4, datapos siya sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita, ito word that cometh out from the mouth of God. Ang word po doon ay small letter W. Okay, small w. Kasi ang word dito does not refer to Jesus, kundi it's just simply speaking na nakasulat na salita. Psalm 119 verse 105, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. So yung word doon ay small letter W kasi hindi po referring to Jesus, kundi word spoken. Ano pa? Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta, nagsalita. Yung salita po doon, yun yung word. At sabi dito, nagsalita naman sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Yung anak, yun ay yung Diyos, second person na nagkatawang tao, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ginawa ang sanglibutan. So through Him, the world were created because of Him, because He is the Logos, the Word na siyang salita ng Diyos. Pero hindi po siya yung salita na sinalita. Through Him, the Word was spoken. So tingnan natin yung comparison ng Word at saka ng Word. Ang word, no, capital letter, ay living word. That's referring to the Lord Jesus Christ. Yung word naman na maliit na letter, W na maliit, ay the written word. Man shall not live by bread alone, but by every word. So dito natin makita ang pinagkaibahan ng word na capital W at yung small w. Isa living word, isa written word. Ang Bible ay written word. Si Jesus, living word. Si Jesus Christ ang eternal Logos, ang God's self-expression in person. Kaya nga, ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos nasa Kanya. Kasi siya yung God in the flesh. At yun namang isang word ay God's message or scripture o God's speech. Dahil si Jesus ang eternal word o logos, kaya nang siya pumunta sa templo, nakikipag-discuss po siya sa mga scribes and Pharisees po doon. Ang kausap nila ay living word na pinrapesi sa word of God sa John 5:39. Sabi ni Jesus, saliksikin ninyo ang buong kasulatan. At sa pamamagitan nito, sapagkat siya ang binabanggit sa buong kasulatan, ang pagmumulan ng eternal life. So Jesus Himself is the Word, but the living Word. Hindi na po siya yung eternal Word o written Word. Siya na po ngayon ay living Word. Siyang second person ng Trinity. Samantalang yung word na maliit, na W, ay plain spoken word. Yung word na capital W ay living revelation of God. Ang buong kapahayagan ng pagka-Diyos ay nasa Panginoong Jesucristo. Pero ang patungkol naman sa kapahayagan ay ang word, ang written revelation of God. Bakit? Kasi yung isa person, yung capital letter na W, at yung isa naman ay ito yung tinatawag na written word, yung isa ay living word. Second person ng Trinity yung word. Plain spoken word, yung word na sinalita sa pamamagitan ng anak
at ng mga propeta. So, gusto natin i-clarify yung ilang mga verses kasi sabi nila, isa lang ang person ng God. Sabi rito, I am the Lord, there is none else. Ako'y nag-iisang Panginoon at wala nang iba. Wala nang ibang Diyos. Ang Hebrew word na ginabi dun sa God, Elohim. Wala nang ibang Diyos na kagaya ko. Okay? At aking pinakilala ang aking sarili na makilala ng lahat. Yung God po doon ay ang Hebrew word Elohim. At ang Elohim ay plural in form, single in meaning, yan po ay ang God. So whenever na binabanggit po yung word na God, Elohim po yon. That is Father, Word, and Holy Spirit. Verse 6, that they may know from the rising of the sun and from the west that there is none beside me. Tama naman kasi yung word na yon, yung God si Elohim. Wala na pong ibang nasa tabi niya. Sapagkat sabi niya, I am the Lord, tunay there is none else. Kasi si Lord God, Yahweh Elohim, is only one God. Huwag natin kakalimutan na yung word na God o Elohim ay in plural form. Kaya hindi po siya single form, kundi single in meaning, one God, but plural in form, the Father, the Word, and the Holy Spirit. Nagiging paulit-ulit po tayo para matanim at maukilkil sa ating kaisipan, there is only one God. Not one person, one God, but in three persons, Father, Son, and Holy Spirit. Another one, Hezekiah prayed before the Lord and said, O Lord God, ito na po yung Yahweh Elohim of Israel, which dwellest between the cherubim. Thou art the God. Yung word na God po doon, Elohim. Even thou alone, ikaw lang ang nag-iisa sa ibabaw ng mundo na gumawa ng langit at ng lupa. Pag nakita po natin yung word na Elohim, ang ibig po sabihin doon, one God, three persons. Hindi po ibig sabihin ng Elohim ay three gods. Ito po ay sinasalita lamang ng mga ayaw tumanggap na there are three persons in one God. Kaya binibigyan nila ng maling kahulugan at nilalagyan tayo ng strawman fallacy. Strawman fallacy, hindi naman natin sinasabing three gods. Three persons in one God. Kaya lamang, nilalagyan tayo ng strawman fallacy na parang tayo ang nagsalita. Sila lang ho ang nagsasabi po noon. So, bilang pagwawakas, lahat ng bagay nalikha sa pamamagitan ng iisang Diyos na nasa tatlong persona. Nakikita man o hindi, were created by one God in three persons. Father, Word, who is the Son, and the Holy Spirit. Ang Diyos na si Elohim ang lumikha ng lahat ng bagay nung araw ng paglilika o creation. Ulitin ko po, the word God, Elohim, is plural in form but single in meaning. One God in three persons. So yung three persons na yon, active and present on the day of creation. Hindi po isang person lang. The three persons are present and active on the day of creation because in the beginning, God created. In the beginning, Elohim, Father, Word, and Holy Spirit. The Word who created is the Father, the Word, and the Holy Spirit. Kaya nga po, tunay ng pagkakalikha sa lahat ng bagay ay ginawa ng iisang Diyos na nasa tatlong persona. Indeed, it is a Trinitarian act. So nawa mga kapatid, ngayong gabi, naunawaan po natin ng lahat ng bagay na nalikha na nakikita natin at hindi natin nakikita, nilikha ng Diyos na si Elohim, na one God, in three person, Father, Son, and Holy Spirit. Nawa ngayong gabi, mas lalong naging malinaw po sa atin, kahit anong aral na lumitaw, isa lang ang Diyos, hindi po. Tama po, isang Diyos. Pero hindi po siya isang persona lang. Siya po ay tatlong persona. Hindi tatlong Diyos, isang Diyos in three persons. Magandang gabi po, pagpalain po tayo
ng ating Panginoong Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat. And God bless you po. God bless you. Bro Rasha. Okay. So, shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live. Nandyan si Chris Eddie Panton. Good evening po, Bishop at Bro Rasha. At nandyan din si kay Marilyn, Lian Garon, nandyan din si Kristita. Watching din si Emily Okada. Shoutout din mga kapatid kay Condrada Eramis. Magandang gabi po sa lahat. Kay Juliet Cabrera. Dito kay Alice Parsha. Watching daw siya from TSA. Shoutout din dito kay Josephine Heronimo. At kay Amani Simangan. Dito din kay Istita Colantes. Gandang gabi po sa lahat. At sa mga anak ko kay Sally at Rose. Shoutout din kay Liloch Lavena. Ang saksi na nagsalita sa Genesis 1:1 ay ang anak. Paano Bro Rasha? Ang saksi. Sa Genesis 1:1 daw, yung saksi daw na nagsalita, yung son daw. Yung okay, ang nagsalita, and God said, that's referring to the three persons, the Father, the Word, and the Holy Spirit. Kasi nga, ang Ama ang nagsalita, yung sinabi niya o sinalita niya was spoken through the Son. At ang hindi malilika ang lahat ng bagay kung wala yung anak. Kasi yung Ama, yung nagsalita. Pero yung salita, it was spoken through the Son. Yung dalawang persona. Kaya, tapos yung sanilita ng Ama, through the Son, were created because of the Holy Spirit. So, hindi lang yung anak ang nagsalita doon, ang Ama through the Son. So, para mas maging malinaw sa atin, God spoke, the Father spoke through the Son. So, yung witness doon, o sinasabi natin creator, three persons yun. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Elohim. So, yung God doon, God said Elohim. So, yun ating pagpapaliwanag sa bagay na yan, Bro Rasha. Okay, sabi ni Joseph Militar, before the creation, present na po ba ang Trinity? Oh yes, existed na yung tatlo. Yung Father, Word, at saka yung Holy Spirit. Sapagkat nung makita natin yun, lalo na ng day of creation. Tapos binigyan linaw ng John 1:1. So existed na yung three persons. So yung pagkakataog sa kanya, sa English ay God, sa Hebrew word ay Elohim. Existed na yung tatlo. Only on the New Testament, nakita natin yung physical existence ng second person na word na naging flesh. So, kung ang tanong ay existence ba yung tatlong person, yes, 100%. Bro Rasha. Question pa dito, galing kay Alice Parsha. So, after po magkatawang tao ang ating Panginoong Hesus, hindi na po siya basta word pag akyat na po niya sa langit, kundi nakaupo na po siya sa kanan ng Ama? Question mark. Para po sa kaliwanagan ng lahat, Bishop. Thank you po. Kung sinasabi niya hindi siya word pa rin siya kasi siya yung logos na naging tao. Yung God na came into flesh. Ang kaibahan lang, glorified body na siya kasi nag-resurrect siya. And for the meantime, nasa kanan siya ng Ama, waiting for the time na babalik po siya sapagkat yun ang pangako ng Diyos sa bansang Israel, sapagkat si Jesus bilang Son of David will sit on the throne and that will be fulfilled on the 1,000 years. So siya rin po ay word ng pagkaplano ng Diyos sa kanya, the Lamb that was slain before the foundation of the world. Kaya sa new heaven and new earth, makikita siya na the Lamb, yung kordero na nandoon sa trono ng Diyos. Kasi nga, one God in three persons, kaya ngayon ang presentation sa kanya ay the Lamb that was slain before the foundation of the world. Kasi si Jesus ang namatay para sakripisyo ang kanyang dugo para sa kapatawaran ng kasalanan ng lahat ng tao. Ngayon,
Kung sasabihin din na siya word pa rin naman siya. Kaya lang yung presentation na sa kanya ngayon at sa future eternity ay the Lamb that was slain before the foundation of the world. So yun ang ating pinakakatugunan, Bro Rasha. Okay, shoutout din kay Emmy Alfonso. Sabi niya, malabo daw din po ang tatlong persona sa tunay na Diyos na iisang Diyos. Lalabas daw, tatlong persona, tatlong Diyos din, kukontra sa iisang Diyos. Patama na lang po. Hindi po ganon ang ating paniniwala, iisang Diyos na tatlong persona. Ang pinaka-analogy na lagi kong pinapaliwanag, tayo. Iisa lang tayo. Si Sister Emmy, nagsabing na nagtatanong, iisa lang po siya. Pero yung kanyang kabuuan, siya spirit, soul, and body. With that analogy, madali nating naunawaan ang iisang Diyos na nasa tatlong persona. Ganito, ang bawat kabuuan ng tao na isang being na three composition, its composition is human. Hindi natin pwedeng sabihin ang espiritu natin ay hindi human. Ang ating soul hindi human, o kaya ang human tapos yung katawan. Hindi po, lahat yan human. Ang spirit ay human, ang soul ay human, ang body ay human, pero hindi po siya tatlong human, kundi isang human being lang siya. Ako ay isa pero tatlong aking composition, spirit, soul, and body, but I am only one man. But each my composition is human, but not three human. So, pag ganito, madali nating maunawaan na each person is God. But doesn't mean three gods. Each person is God kasi nga, siya yung Elohim na three person, na plural in form, na single in meaning. So, pagka ganito, madali mong maintindihan na isa lang ang Diyos, tatlo yung persona. Ngayon yung iba, ayaw nila talagang unawain sa ganung kaparaanan. Pero unawain mo na lang na ikaw isa, pero tatlo composition mo, at bawat composition mo ay tao, yun lang, simple lang. Unawaan mo na kung ano ang Diyos. One God in three persons. So yun, muna ang ating pagkapaliwanag, Bro Rasha, sa katanungan ni Sister Emmy. Okay, tanong dito ni Pastor Samson Rosin ng UPC. Saan mababasa si Biblia na magkasama sila ng likhain ang lahat? John 1:1. Nakalagay nga doon, ang pasimula ay ang salita kasama o sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. At verse 3, ang lahat ay nagawa dahil sa anak na siyang word. Doon pa lang naman, Bro Rasha, napakalinaw ni. And then at the same time, yung word na ginabi doon, Elohim, is in plural form. Kaya doon pa lang maliwanag, God, in the beginning, created the heavens and the earth, Genesis 1:1, Elohim. Elohim is plural in form, single in meaning, mas pinaliwanag sa John 1:1. Ngayon, yun pong ating kapaliwanagan kasi maliwanag pa sa sikat ng araw, dalawang persona yan. At nung sinabi ni Jesus, my Father and I are one. Hindi po siya single person, siya po ay dalawang persona. Nung sinabi ni Jesus, my Father and I are, plural po yung are. Kung sinabi ni Jesus, my Father and I is one, okay, talaga nga pong single person. Kaya, ang pagkagamit po doon sa Greek word ay hen, neuter. Na yung word na neuter, hen, iba ang ama, iba yung anak. Two persons po yan. Hindi ang ama yung anak at ang anak ay hindi ang ama. Sapagkat sinabi ng Panginoong Hesus, ang ama'y nasa akin at ako ay nasa ama. Hindi niya sinabing ako ay ang ama at ang ama o ang anak ay ako. So maliwanag po, sa John 1:1, maliwanag pa sa sikat ng araw, dalawang persona po yan ng one God. Yun ang ating kasagutan, Bro Rasha. Okay, tanong dito ni James Antulan ng Islam. Ngayon kung Diyos ang Ama at Diyos din ang Anak, ilan ngayon ang Diyos doon sa Genesis 1:1? Isa nga lang po. Hindi niyo po ba naunawaan? One God, in the beginning God. Single, kaya nga tayo monotheist. Mono, single, one. Theist, God. One God. Pero yung Hebrew word na ginamit doon, hindi po three gods, one God. Dahil yung word na Elohim ay plural, at doon po lumalabas at lumilitaw na pinatutunayan ng John 1:1 na three persons. Pero sa John 1:1,
Two person lang muna ang pinakita. The Father and the Word. Huwag ko nating isipin na pag sinabi nating two o three persons, two gods, three gods. No, no, no. One God. Monotheos. So, single or one God na three person. At di sinabing ko mo three persons, three gods. Only one God. Ulitin ko, yung po nagtanong, kayo po ay isa, pero at the same time, kayo po ay tatlo. Hindi nyo pwedeng sabihin, kayo walang espiritu, walang kaluluwa, walang katawan. Sa araw ng katawan, ang inyong pong espiritu at kaluluwa, aalis sa inyong katawan. O yun, isa na lang nga kayo, pero bangkay ka na lang. But for the moment that we are still alive and living here on this earth, tayo po ay 1 in 3, 3 in 1, iisa, pero tatlong kabuuan. Ang Diyos din po ay ganon, iisang Diyos, pero tatlong persona. So ulitin ko po, it doesn't mean three persons, three gods. No, only one God in three persons. Sana po ay mas maging malinaw po itong maunawaan natin ng Trinity ay hindi three gods. One God, three persons. Bro Rasha. Okay, question dito ni Nestor San Juan. Where is the Holy Spirit when Jesus died on the cross? Ay, tinalakay na natin yan, Bro Rasha, na nasaan nga ba ang Holy Spirit? Ang Holy Spirit ay present dito nung time na yon. Kaya lang by the time, ang binigyan ng diin ay ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Ako, advice ko dun sa nagtanong na yan, meron po tayong topic dyan na tinuro nung nakaraan, na saan ang Holy Spirit ng si Jesus ay namatay, para mas maging maliwanag kasi 45 minutes po natin yung itinuro. Mahirap namang i-discuss natin to. So hanapin nyo na lang po dito sa program ni Brother Rasha, yung nasaan ng Diyos, ang Holy Spirit ng si Jesus ay mamatay sa krus. So present ang Holy Spirit, present ang nasa atin ang Holy Spirit o na kay Christ ang Holy Spirit nung siya po ay namatay. So yun muna kasagutan natin, Bro Rasha. Okay. Shoutout muna mga kapatid kay De Mateo Celoso Arnaldo. Shoutout din dito kay Leluch Lavena. Saan sila iisa sa spirito? Question mark. Iisa silang essence. Iisa silang Diyos. Hindi sila iisang espiritu, iisa silang Diyos, one in essence, in nature, in substance. Yung sinabi ni Jesus, ako at ang Ama isang, ginabi doon na neuter na hen, na ibig sabihin, yung nature, yung essence. Kaya nung sinabi ni Jesus, si anak ng Diyos, dumampot ang mga Diyos, handa siyang batuin. Kasi sa kaisipan ng mga Diyos, naintindihan nila na pag sinabi mo, ikaw ay Son of God, you make yourself equal to God the Father. So sabi ng mga tao, kaya ka namin babatuin kasi tao ka lang, ay nagpapantay ka sa Diyos. Kasi pag sinabi mo kayo iisa, you're one in essence, one in substance, one in nature, doon sila isa. Hindi lang sila iisa sa purpose o sa layunin, iisa rin sila sa pagiging Diyos. Hindi sa pagiging spirito, kundi sa nature at saka sa essence, sa pagiging Diyos. Yun ang ating kasagutan, Bro Rasha. Siguro, last message, bro, dito sa ating topic. Okay, last word ko po, maliwanag po mga kapatid, na nabigyan natin ng diin at liwanag ng salita ng Diyos na ang Diyos ay iisa lang. Huwag natin isipin na tatlo ang Diyos. Isa lang po, pero three persons. Ng analogy, ay kagaya po nating tao, iisa, pero tatlo yung ating composition. At di naman nangangalaga na tatlong compositions mo na pagiging tao, tatlo ka na. Iisa lang po. Ang Diyos ay isa na nasa tatlong persona. Nawa naging malinaw po ito. Kung may magsasabi sa inyo na tatlo ang Diyos, hindi po, isa lang po ang Diyos, tatlo po ang kanyang persona. So kaya nawa ngayong gabi naging maliwanag po ito sa atin, sa maliwanag pa sa sikat ng araw, ang Diyos ay isa, tatlo ang persona. Nais ko na rin pong sabihin sa mga kapatid na meron pong Apologies Conference, yung pong aking grupo sa November 29, at sa lahat po na nandito, dito po yung gagawin sa Bulacan, ay maaari po kayong makipag-ugnay doon po sa aking nasa wall at sa mga ilan nating kasama, makipag-ugnay lang po kayo
sa ating secretary doon if you're going and you're interested to attend. Magandang gabi po sa ating lahat. God bless you all po. God bless you all. So dyan nagtatapos mga kapatid ang podcast ni Bishop Iramis ngayon at please follow us mga kapatid dahil dito ako laging nagla-live kay Bishop Iramis. Magpo-post kami ulit ng aming yung next na topic. Abangan nyo every Monday yan 7 PM mga kapatid. So please follow yung aking profile. At syempre kay Bishop Iramis din nakatag naman dyan yung account niya. So you can follow him mga kapatid kung gusto nyo magsuri sa faith na dinadala ni Bishop Raimundo Iramis mga kapatid. So please subscribe yung ating YouTube channel din, Russia Debates. At yun, this is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Thank you Bro Russia. May tanong lang ako, si Johnson Amican ba ay nakikipag-debate pa? Darkness fades when you are near. Your light breaks through our Pero kung deepest halimbawa, gaya na nangyari fear. sa amin ni Thompson, pwede kaya yon? Okay lang, sa platform nila, ikaw ang magmamoderate. Bakit? In you we find our voice. We lift you high above. Hindi gawin natin dalawang moderator, ikaw at saka yung kanila. With Kasi every